Enerhiya para sa bayan. Sa ilalim ng dagat ng Palawan, may isang yaman na nagbibigay liwanag sa milyong tahanan, ang Malampaya. Sapat ba ito para sa buong bansa? At ano ang kinabukasan ng enerhiya ng Pilipinas? Ano ang Malampaya? Ang Malampaya ay Deep Water Gas to Power Project. Ito ay isang kasaysayang hakbang ng Pilipinas sa larangan ng enerhiya. Mula pa noong 2001, ito ay nagsusupply ng natural gas sa mga planta ng kuryente sa Batangas na tumutulong sa halos 40% ng pangangailangan ng kuryente ng Luzon. Sa una, ang natural gas mula sa Malampaya ay hindi renewable, pero tinuturing itong transition fuel. Mas malinis kaysa sa uling at langis, habang pinalalakas natin ang mga renewable sources tulad ng solar, hangin at geothermal. Ngayong 2025, sinimula na ang Malampaya Phase 4 o Project Sinagtala. May 3 bagong balon na hinuhukay: ang Camago 3, Malampaya East 1, at Bagong Pag-asa. Target nitong magatid ng bagong indigenous gas sa huling bahagi ng 2026. Sapat ba ito para sa buong Pilipinas? Sa kasalukuyan, Malampaya ay nakatutok sa Luzon. Bagamat marami ang ambag nito, hindi pa ito sapat para sa buong bansa. Ngunit, ayon sa Department of Energy, ang bagong paghuhukay ay makakatulong sa pagpapalawig ng supply at pagbawas sa pag-asa sa mga imported na langis. Kung magiging matagumpay ang Phase 4, posibleng mapalawak ang saklaw ng enerhiya hanggang Visayas at Mindanao sa hinaharap. Pero, kailangan pa rin ang kombinasyon ng iba't ibang sources ng renewables, LNG, at iba pa para sa tunay na pambansang kasapatan. Ang Malampaya ay hindi lang proyekto ng enerhiya. Ito ay simbolo ng Filipino grid at kakayahan. Sa tulong ng mga inhinyero, manggagawa at suporta ng gobyerno, patuloy itong nagbibigay pag-asa para sa mas ligtas, mas malinis at mas matatag na kinabukasan. Kung nais nating tunay na sapat sa enerhiya, kailangan ang pagtutulungan. Ang Malampaya ay simula pa lang. Kailangan nating palawakin pa ang ating sariling lakas. Kailangan nating magtulungan ang gobyerno, pribadong sektor at mamamayan. Ano nga ba ang kaibahan ng renewable energy? Ito ay enerhiyang galing sa kalikasan, patuloy na nagpapalitan at hindi nauubos, tulad ng araw o solar energy. Ginagamit ang init at liwanag para gumawa ng kuryente. Ng hangin o wind, pinapagana ang turbines para mag-generate ng power. Ng tubig o hydropower mula sa daloy ng ilog o dam. Init ng lupa o geothermal mula sa ilalim ng mundo. Biomass mula sa mga organikong bagay tulad ng basura o halaman. Ang renewable energy ay mga likas na bumabalik. Kahit gamitin mo araw-araw, tuloy-tuloy pa rin ang supply, hindi katulad ng langis at uling. At ito ay mas ligtas sa kalikasan. Kaunti lang ang polusyon at carbon emissions, kaya mas makabubuti sa kalikasan. Ano ang non-renewable energy? Ito ay energy galing sa ilalim ng lupa.
maaaring maubos sa paglipas ng panahon. Mas mataas ang carbon emissions, kaya mas nakakasama sa kapaligiran. Halimbawa, natural gas tulad ng malampaya at langis at uling. Kaya't mahalaga ang paglipat sa renewable para sa kalusugan ng planeta, bawas polusyon, bawas global warming, para mas murang kuryente sa hinaharap, para sa kasarinlan o freedom of energy, kasarinlan sa enerhiya, hindi na kailangang umasa pa sa ibang bansa. Makasaysayang paghuhukay. Sa ilalim ng malalim na dagat ng West Philippine Sea, isang makasaysayang proyekto ang isinasagawa, ang Phase 4 ng Malampaya Deep Water Gas to Power Project. Hindi ito ordinaryong drilling. Ito ay hamon sa teknolohiya, lakas ng loob at kasarinlan. Sa teknikal na paliwanag, ano nga ba ang Noble Viking? Sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas, inilunsad ang Noble Viking, isang 7th generation ultra deep water drill ship. May kakayahan itong mag-drill ng hanggang 12,000 feet sa ilalim ng dagat, gamit ang dynamic positioning systems at advanced blowout preventers. Parang syudad sa gitna ng karagatan, may sariling supply systems, command center at crew quarters. Ang Noble Viking ay pag-aari ng Noble Corporation, isang kumpanyang nakabase sa Estados Unidos, at ito ay itinayo sa South Korea noong 2013. Sa kasalukuyan, ito ay nakarehistro sa Marshall Islands. 3 bagong balon ang tinatarget. Ang Camago 3, na posibleng may natitira pang reserves. Ang Malampaya East 1, konektado sa pangunahing reservoir. At ang bagong Pag-asa 1, na simbolo ng kinabukasan. Layunin itong palawigin ang buhay ng Malampaya Gas Field na nagbibigay ng halos 20% ng kuryente sa Luzon. Na kung hindi kikilos, aangkat na naman tayo ng mamahaling enerhiya mula sa ibang bansa. Ano ang kinalaman sa soberanya at seguridad? Habang may tensyon sa rehiyon ng West Philippine Sea, nakaantabay ang Philippine Navy upang protektahan ang Noble Viking laban sa anumang panghihimasok. Sa tulong ng satellite surveillance, naval patrols at international cooperation, ipinapakita ng Pilipinas na kayang makipagsabayan sa makabagong teknolohiya. Hindi lang ito tungkol sa gas o langis. Ito ay tungkol sa karapatang makinabang sa sariling likasyakan. Sa bawat tunog ng drill at paghuhukay, naririnig ang tibok ng puso ng isang bansang nagsusulong ng pagkakaisa, teknolohiya at kinabukasang hindi nakaasa sa iba. West Philippine Sea, atin ito, at ngayon, ginagamit natin ito para sa kinabukasan.